budget para dyan sa ngayon ay Mas pinalawig na alagang Sanuseño sa larangan ng kalusugan ang tinalakay sa 58th regular session ng ikasyam na sangguniang panlungsod nitong Miyerkules, August 12. Sa pamamagitan ng liham mula sa Office of the City Administrator, isinulong sa sesyon ang pagpapatibay ng resolusyon na magbibigay pahintulot sa punong lungsod na pumasok sa isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang 4 na kilalang pribadong ospital sa lungsod. Kabilang sa mga makakatuwang na pribadong ospital ang ACE Medical Center Muzon, Skyline Hospital and Medical Center, Grace Medical Center at Healthway Qualimed Hospital San Jose del Monte. Layunin ng nasabing kasunduan na bumuo ng isang malinaw, mabilis at organisadong sistema ng patient referral para sa mga mamamayang mangangailangan ng mga espesyal na serbisyong medikal sa pagitan ng mga ospital sa lungsod, kabilang na ang mismong ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. urgent na ipinasa na hiniling ng ating Mayor Florida Rida Robes regarding sa pagpaparefer sa 4 na sabing ospital ay napakahalagang tulong dahil po ito po ay matutulungan ng ating local government kasi sila yung first party at kadalasan po na na-experience dito po sa atin ay talagang lumalabas pa para magpagamot sa mga komplikado na sakit. Dito na po sa naisip ng ating mayora na magkaroon ng MOA dito sa 4 na hospital na ito. Kasi minsan po kahit na gustong-gusto natin na ilaan sa ating mga tertiary government hospital, pero nagkakataon sa dami ng mga pasyente, hindi available itong mga government hospital na ito. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Youth Day at Linggo ng Kabataan sa The Rising City, isinagawa ang San Joseño Youth Summit 2026 nitong Miyerkules, August 12 sa City Convention Center, Barangay Sapang Palay proper. Sa temang We Decide the Future, higit 200 mga kabataang Sanuseñong kinatawan ng iba't ibang organisasyon sa lungsod, kabilang ang Sangguniang Kabataan, Student Councils, SEAP beneficiaries, city collegians, student journalists, national government partners at iba pa ang masayang nakiisa sa programa kung saan tinalaki rin ang mga paksang katulad ng youth participation in governance, digital citizenship and media literacy, at panel discussion on climate action and environment bilang dagdag kaalaman sa mga lider kabataan. Naging posible ang programa sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO sa pangunguna ni CYSDO Head Luis Gutierrez, katuwang si Assistant City Administrator for Youth and Education Eliziel Cantimbuhan. Personal namang dumalo rito si Mayor Rida Robes upang ipakita ang kanilang patuloy na suporta at pasasalamat sa sektor ng kabataan na kaisa ng pamahalang lungsod sa paghubog ng matatag na kasalukuyan at maunlad na kinabukasan ng lungsod. After getting out of this summit, make sure that you will be a leader after it. Dahil sasamahan ko kayo, sasamahan niyo kami ni Kong Arthur sa totoong laban ng buhay. Matagumpay na naipamahagi ang tulong pinansyal sa unang 2 batch ng Sanuseño beneficiaries na may kabuang bilang na 2,386 para sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong Martes at Miyerkules, August 11 at 12 na ginanap sa Mini Sports Complex, Barangay Tungkong Mangga. Sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO kasama ang Public Order and Safety Office o POSO at mga Barangay Network Managers o BNM, natiyak ang maayos na pamimigay ng tulong at malasakit sa vulnerable sector. Layunin ng naturang programa na makapaghatid ng suporta at mapagaan ang pinansyal na pangangailangan ng mga benepisyaryo sa lungsod ng San Jose del Monte. Sugat ng iyong puso. Bilang bahagi ng selebrasyon ng 19th founding anniversary ng Let's Go movement ng Barangay Graceville, isinagawa ang Grand Finals ng Himig ng Pag-ibig para sa Kapwa at Bayan Singing Contest. Tampok ang mga mahuhusay na mga awit na kumakatawan sa iba't ibang sektor sa barangay nitong Martes, August 11 sa Grotto Shop and Ride, Barangay Graceville.
Sa pangangasiwa ng pamunuang barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Melencio Garcia, masayang nagtagisan ng husay at talento sa pag-awit ang mga kinatawan ng senior citizens, solo parents, persons with disabilities o PWDs, Tricycle Operators and Drivers Association o TODA at Overseas Filipino Workers o OFWs. Higit pa sa isang patimpalak, naging daan ito upang itaguyod ang pagkakaisa, aktibong pakikilahok at pantay na pagkakataon para sa bawat sektor na maipamalas ang kanilang galing at kakayahan. Kabilang sa mga naging hurado si City Public Information Officer Brian Ocampo, habang personal namang dumalo si Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga upang ipakita ang kanilang suporta sa mga programang nagbibigay puwang sa kakayahan ng bawat sektor sa komunidad. Kasama si Justin Barrett at Ian Aisma. Para sa Balitang San Joseño Express, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.